Yamaha Sniper mga idol. Bali ang issue niya, na-under naman siya, kaya lang lahat ng kambyo napasok pero ayaw nang tumakbo yung motor. Bali bagong palit na rin pala yung clutch lining nito, pero ito ngayon nagkaroon ng problema. Bali nagpalit din sila ng bagong clutch cable kasi dito nga ma-adjust yung clutch, tumataas siya. Ibig sabihin may napupudpud sa loob, kaya adjust ng adjust. Pag na-adjust na naman sa tamang adjust, okay na naman yung takbo. Pero ngayon, kahit anong adjust ng clutch, wala na talaga. Hindi na kumakat yung lining. Pauwi pa naman sana sila ng Bicol. Tapos, nandito pa lang sila banda sa may Calamba. Ayun na, ayaw na talagang tumakbo yung motor. Tapos dito kagabi, chinek namin yung langis. Nung binuksan namin tong lipstick niya, ang kulay ng langis ay kulay abo, kulay gray na. Hindi na normal na kulay ng langis. Ibig sabihin, sa loob ng makina may napupudpud na aluminum parts. Diyan. Kagabi talaga sobrang sobrang dumi ng langis. Halos gray na yan. Tapos ito na nga, after ilang araw, dumating na in-order na mga pyesa na galing sa Yamaha. Puro original siya. Tapos itong clutch lining, binabad na natin siya magdamag para ma-absorb na nung lining yung langis. Tapos magbabaklas na tayo dito sa may side ng clutch lining. Trinain ko muna yung langis kung napapansin nyo. Iba na yung kulay niya. Ibig sabihin talaga may napudpud sa loob na aluminum parts. At dito nga mukhang lang sila, nag plug and play sa pagkabit ng lining kasi hindi man lang nalinisan yung ibang parts ng loob ng makina. Kaya ngayon nakalas na natin yan at mamaya lilinisin natin yan para maganda naman tingnan bago natin ikabit. At dito nga habang binabaklas ko yung lining, napansin ko na parang ang bilis niyang napudpud. Di ko alam kung anong brand ng lining na to, pero hindi siya maganda. Kailangan talaga original pag sa loob ng makina. Itong mga dumi na to, yung mga napudpud na aluminum parts, tapos yung sa lining naglatak na siya, no? Kitang kita talaga na hindi maganda yung klase ng lining kasi yung aluminum parts napudpud niya. Bali kakalasin natin yung iba pang parts para paglinis natin malinis talaga, kahit dun sa sulok. Hindi naman natin ma-perfect pero malilinisan natin yan. Mas maganda siguro dun sa ibang mga mekaniko na nagbabaklas, mas maganda siguro linisan na natin bago natin ikabit yung bagong pyesa, para naman pag nakita ng may-ari, matuwa naman siya. Kahit magsingil tayo ng mataas o sobra, sulit naman yung ginawa natin. Sa paglilinis pa lang, sulit na.
At ito na, nalinis na natin. Di ba nakakatuwa pag ganito na malinis na? At ito na nga, kinakabit ko na yung ibang pyesa para mabuo na to at mapaandar na natin. May manipis na washer yan dito sa likod ng clutch housing. Ito muna yung una natin ikakabit, tapos sunod natin yung clutch housing. Yan, malinis na rin yan. At ilalagay na natin tong clutch lining na binabad na natin magdamag. Tapos sa paglalagay ng plate, may tamang posisyon din yan. Yung matalim yung kanto nandito sa banda sa harap ko. Tapos yung makinis doon patalikod. Tapos meron pala yung bulitas. Diyan muna yan ilalagay bago natin tatakpan. Tapos pagkatakip, lalagay na natin yung clutch spring. Bali naka-ano rin pala to, naka racing clutch spring. Hindi ko lang alam ang brand pero matigas siya. Pati itong clutch housing cover, malinis na rin yan. Bali, okay na to, nakabit na natin. Kakabit na lang natin itong oil filter. May tamang posisyon din yan. Dapat hindi rin siya magkabaliktaran. Yan. Yung may butas, dito yung banda sa labas.